So hi guys, welcome sa aking channel, your boy JRP. So ngayong araw ay mag-react tayo sa isang video about sa junk shop business. Yun. Kasi dito sa amin marami na rin ako nakikita ng junk shop business So panoorin natin tong video na baka may matutunan tayo at baka di natin alam ang laki pala ng kita So let's get it on. How to operate a junk shop business. Ito na guys. Paano nga ba magpalakad ng isang junk shop? Paano ang sistema? At paano kumita? So stay tuned mga kabote dahil sa video ito ay tuturo namin sa inyo how to operate a junk shop business. Pormahan ni sir, parang yung expert talaga sa junk shop Okay. Kabote junk shop vlog. Yan na pala kayo. Salamat. Muling nanonood kayo ng Kabote Junk Shop Vlog. Sobrang ganda ng office niya Hindi, may mga pa siya dito. Electric fan. Uy. Tapos meron siya mga ng gulong. Mga gulong sa taas. Ang ganda ng office niya, bro. Sa araw na to, ituturo namin sa inyo how to operate a junk shop business. Kung bago ka pa lang dito, huwag mong kalimutang i-hit ang subscribe at i-hit ang notification bell at i-like at huwag mong kalimutang mag-comment. Hindi na natin pagtatagalin, pag-aralan na natin. Ilalagay ko sa description ko yung video link niya, bro. Kung gusto niyo ng walang commentary sa kanyang channel, mag-ano lang kayo sa kanyang channel, bisita lang kayo kung gusto nyo ng walang reaction. So yun lang i-link natin itong video. How to operate a junk shop business. Yes, sir. Kung nandito ka nga pala at hindi mo pa napapanood ang how to start a junk shop business, hinihiling naming panoorin mo ito upang maging maliwanag sa iyo ang tinatalakay namin ito, how to operate a junk shop business. Yes, sir. Kung napanood mo na, halika na at magsimula na tayo. Okay, Dahil natin sa pagpapatakbo ng junk shop. Para siyang teacher talaga teacher na Kinakailangan mong magkaroon ng logbook. Dahil dito mo itatala ang napamili mo sa bawat araw. At dito mo rin ililista ang mga i-deliver mo sa bawat hangin para malaman natin. Ba kailangan natin ng logbook? Essentials talaga logbook. Kahit dito sa tindahan ko may logbook ako Kailangan natin ng logbook, ng talaan, dahil kailangan nating makita kung gaano na ba karami ang ating kalakal upang hindi na natin ito timbangin para malaman natin kung gaano na ang laman ng ating junk shop. Bakit ba napaka-importante mga kabote sa pag-ooperate ng junk shop na magkaroon tayo ng logbook? Kasi mga kabote, napaka-importante. Doon lang ililista yun. Listahan yun logbook. May logbook tayo dahil sa bawat araw na may magbebenta sa atin, kahit na sa kaliit-liitang kalakal, halimbawa may nagbenta sa iyo ng 2 pirasong bote, kinakailangan mong itala dahil dun mo talaga makikita ang laman ng junk shop mo, kung ano yung kahit 2 bote lang magkano kaya ang isang bote? Kahit 2 bote lang binibili sa kanya, lalag niya talaga yun. Pamili mo sa buong araw at madali mong mabibilang o mapag-aaralan kung ilan ang laman ng kalakal ng junk shop mo. Dito mo rin makikita kung ano-ano yung i-deliver mo na at kung ano-ano yung mga ibabawas mo na kalakal sa junk shop mo, at makikita mo kung ilang kilo na yung bakal mo, kung ilang kilo na yung tansu mo, kung ilang peraso na yung bote mo, kung ilang kilo na yung plastic mo, kung ilang kilo na yung iba't ibang kalakal mo, etc. mga kabote. Sa madaling sabi, mga kabote, ay madali mong maiimbentaryo ang laman ng junk shop mo at madali mong makikita ang kinikita mo sa bawat araw. Kabote, bakit ko pa kailangan mag-imbentaryo? Bakit kailangan ko pang malaman kung ilan na yung stock kong kalakal? Hindi ba pwedeng mamili na lang ako at i-deliver? Mamili na lang ako at kakatuwa si sir ang salita. ibenta ito? Parang kanta ni Sarah Geronimo, ikot-ikot lang.
Dito na papasok mga kabote Baka makapiright tayo, sir. ang tinatawag nating sistema. Sa sistema mga kabote ay dito mo makikita ang kahalagahan ng inventaryo dahil ang sistema ng junk shop business ay nakabatay sa presyo. Parang siyang Italiano, bro, no? Kasi yung mga Italian, pag nagsasalita, pati hand gestures. Parang stock market. Kagaya ng stock market, bibili ka kapag mababa ang presyo at ibebenta mo na kapag mataas ang presyo. Okay. Kagaya ng sinabi namin sa inyo mga kabote sa mga nauna naming video, dahil ang presyo ng kalakal ay pabago-bago at minsan ito ay nag-i-stop buying pa. Kung pamilyar nga pala kayo sa Ano rin pala yan, no? Nag-iiba rin pala yan ang presyo, no? Fluctuating rin pala mga presyo niyan. Mga bakal bote. Ito yun, may natutunan tayo, no? stock market, mga kabote, ay parang ganun din sa pagja-junk shop. Bibilin mo, mas mababa ang presyo Okay. at iintayin mong tumaas ang presyo bago mo Basically, buy low, sell high. Para rin talagang stock market, bro, or crypto, yun. Bibilin mo siya ng mura pa, tapos na moment na tumaas na siya, dun mo na i-ano. Grabe, sir, ang talino ni sir. Dahil may mga pagkakataon sa junk shop na bumababa ang presyo nito at ito'y kinakailangan mong i-stock upang antayin ang pagtaas nito para ibenta mo ito. At pag nagkaganon minsan, ay dumodoble pa ang kinikita mo sa pagja-junk shop. Kaya yun ang kahalagahan ng paglalagbook at pag-iimbentaryo ng kalakal para makita mo ang sistema kung kumikita ka sa bawat araw ng iyong pamimili sa junk shop. Kasi mga kabote, darating ang pagkakataon na hindi ka pwedeng mag-deliver. Halimbawa, Okay. nakapamili ka sa mataas na presyo ng kalakal at biglang bumaba ito. Hindi mo pwedeng Oo nga. Lugi ka nun kung na buy high mo, sell low. Hindi ka talaga kikita nun. i-deliver ang kalakal na yon dahil hindi ka kikita. Kinakailangan mo munang hintayin ang pagtaas ng presyo ng kalakal na napamili mo para ito ay ma-deliver mo. Kaya importanteng meron kang logbook para dun mo makita kung ilan yung napamili mo na kalakal sa mataas na presyo at kung ilan yung napamili mo na kalakal sa mababang presyo. Dito mo rin malalaman yung kikitain mo kapag bumalik na yung dating presyo at ibinenta mo na ang naipamili mong kalakal. Yan ang sistema ng junk shop, mga kabote. Ngayon, Ay, may naalala ko sa kanya, bro. Para siyang si Babalo. Kasi ganito rin mag-ano si Babalo, yung may mga hand gestures rin. Pero yung mata ni sir at saka parang ano talaga eh, Babalo. mga kabote, paano naman tayo kikita? Bukod dun sa sistema na katulad ng sa stock market, dito na papasok, mga kabote, yung paraan para kumita. Ito, mga kabote, yung pagbili mo ng buong kalakal at pagbenta mo ng pyesa. Ano ba yung pagbili ng buong kalakal, kabote? Ang pagbili mo ng buong kalakal, bibilin mo ito sa presyong bakal. Halimbawa, bibili ka Presyong ng buong bakal. rep, bibili ka ng buong motorsiklo, bibili ka ng buong electric fan, bibili May experience din kami nito, bros. Kasi many years ago, may bumili ng sirang motor namin. Binili ng 6,000. So, ito ang purpose nun. Presyong bakal lang nila binili. ka ng buong washing, bibili ka ng buong aircon at mga kagaya pa nito. Bibilin mo ito sa presyong bakal. Bakit ko bibilin sa presyong bakal yan, kabote? Hindi ba may mga tanso yan? Mapapakinabangan pa yan. Bibilin mo ito sa presyong bakal dahil ikaw pa ang magbabaklas nito. Kukonsumo to ng oras. Kukuha ka pa ng tao magkakalas nito. At iba't iba pa. Kaya bibilin mo yung mga buong kalakal sa presyong bakal dahil kukonsumo nga ito ng time para ito ay mabenta mo. Paano, kabote? Hindi pumayag yung magbebenta sa presyong bakal. Dito na papasok, kabote, yung bibilin mo siya, makikipagtawaran ka sa kanya sa presyong hindi.
Yan talaga, dapat win-win yan eh. Anuhan kayo ng skills sa pagtawad. Tawadan kayo, wow, labasan na ng skills. Ka naman malulugi. Halimbawa, yung mga naipakita na namin sa inyong video, binili namin yung rep ng 300 pesos. 300 pesos. Nabenta naman namin ng mahigit 500. Nasa sa inyo mga kabote. Alam naman ninyo kung malulugi kayo o hindi sa pagkakasunduan ninyong presyo at pagbibili nyo na ang buong kalakal. Kung hindi sila papayag na bibili nyo yun sa presyong bakal, ay mahalagang malaman ninyo kung ano ang laman ng bibili nyong kalakal. Dapat ipaliwanag nila no na ano, may ano rin sila no, kung dapat ipaliwanag din nila na hindi madaling ibenta yung mga sira, no. Kagaya ng sinabi ni sir, kailangan pa nila ng tao, marami pa silang gagawin doon, kaya dapat talaga presyong bakal nila bilhin. Pero dapat talaga win-win yan eh. Yun sa mga reasonable price naman, para balance. Hindi rin maano yung nagbebenta, no, hindi sumama ang loob ba. Kalakal na buo. Minsan kasi baka wala ng motor yung aircon o baka wala ng motor yung ref. Kaya mahalaga at importanteng alam ninyo ang laman ng kalakal na bibili nyong buo para makita na ninyo at ma-estimate nyo na kung paano nyo bibilin ito sa kanila pag hindi sila pumayag sa presyong bakal. Tandaan ninyo ito mga kabote, dahil malaki ang kikitain nyo sa pagbili ng mga buong kalakal. Wow. Dito na rin papasok sa mga buong kalakal yung tinatawag na pyesa. Ano ba yung pyesa mga kabote? Ang pyesa mga kabote ay yung bibilin sa iyo ng mga tao na hinahanap nilang pakikinabangan nila. Anuhin pala nila, no? Kukuha na nila ng mga pyesa. Tapos yun ang binibenta nila. Oh, talino din eh. Oo nga. Baka yung motor namin noon, chinap-chap lang yun. Tapos yung mga mahalagang partero na gumagana pa, binibenta lang. Wow, ito. Halimbawa, mga parte ng bike, Yeah. yung mga sirang rep na gusto nilang gamitin, at iba't iba pa. Ano mang laman na bibili nila, na kailangan nila, na nakita nila sa junk shop mo, ito yung tinatawag namin pyesa. Pyesa. Halimbawa, mga kabote, itong mga nasa likod ko. Nung nalaman ko na ito yung pinakamura at pinakamakapal na trouser, binili ko na lahat ng kulay niya para hindi na ako maubusan. So, Oh. Tinatabi namin yung yan nasa likod. para pag merong mga tao Yung nasa likod ni sir, mga pyesa pala yan. Yung mga parte ng gulong, lababo, yung TV. Meron pa dyang ano to? Baka yung gulong binibenta rin niya. naghanap, baka pamimili sila at ibebenta namin sa kanila yan ng pyesa. Sa panghalimbawa, yung mga bote ng Wilkins, binibili Bote ng lang namin ng Wilkins. per kilo, binibenta naman namin sa mga gusto nito ng per peraso. Yun mga kabote, tinatawag namin pyesa. Ito rin yung may malaking kita mga kabote sa pagja-junk shop, yung pagbebenta ng pyesa. Ito yung mga napamili mo na hindi mo i-deliver sa dinideliveran mong junk shop. I-stock mo muna at iaabang ka na magkaroon ng mga nangangailangan nito at ibebenta mo sa kanilang pyesa. May ibebenta mo ito na Ngayon ko lang nalaman na pwede ka palang bumili ng pyesa sa junk shop. Kala ko lang talaga yan, no? Bumibili lang sila tapos binibenta rin nila. Nagtatabi rin pala sila ng mga pyesa, no? Wow. Doon sila kumikita, bro. Pyesa. malaki kumpara kung i-deliver mo lang ito sa binebentahan mong junk shop. Halimbawa, ito mga kabote, sample natin. Itong headlight dyan. ng Raider. Binibili lang namin ito rito ng malutong. Pero dahil merong mga naghahanap nito na mga naghahanap ng second hand, siyempre ibebenta na namin sa kanila itong pyesa. Yun ang sinasabi namin sa inyo mga kabote. Dahil malaki ang tutubuin mo kapag nagbenta ka ng pyesa. So yun mga kabote. Diyan pala sila kumikita, bro, mga pyesa-pyesa. Kaya pala bumibili sila ng presyong bakal sa mga lumang motor, sirang ref.
Marami tayong natutunan dito, no? Dali lang mag-operate ng isang junk shop business. Kailangan mo lang ng logbook para makapag-inventory ka at makita mo ang laman ng iyong junk shop, ang bawat araw-araw mong pinamimili, yung sistema na kinakailangan mong bantayan ang mga presyo ng kalakal. Mahalaga mga kabote na meron kayong contact number ng pinag-i-deliveran yung junk shop para araw-araw nila kayong i-update kung mga may pagbabago sa presyo. Pangatlo, paraan para kumita. Yun nga yung pagbili ng mga buong kalakal, pagbibenta ng pyesa sa mas mataas na halaga. So yun mga kabote, sana nag-enjoy kayo sa panunood. Bago ko tapusin ang video ito, Sobrang dami natin natutunan kay sir, no? Grabe pala, pyesa lang pala ang ano nila dyan, no? Bukod sa mga bakal bote, mga pyesa rin. Wow. gusto ko muna mag-shoutout. Ano to? Ano tong name ni sir? Ililink ko sa description yung video na to, no? Kung gusto nyong panoorin na walang komentary. Tsaka subscribe nyo to si sir. At tsaka kung like nyo na ang video ito, i-like nyo ang video to, tapos subscribe nyo sa channel ko. So next time ulit guys, no?